Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your foundation. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty with power. Mighty with power. God will deliver me. God will deliver me. Of this I'm sure. 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 I put my hope in your foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in Jesus, you're my Jesus. I put my firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word.
There's only one name given under heaven by which we are saved, and that name is Jesus. And so, whatever it is we need saving from, be that financially, physically, mentally, emotionally, or spiritually, let us call on the name of the Lord. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Will be saved. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Oh Lord. Jesus is Lord. Oh Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let us continue to declare that there is power, there is healing, there is freedom, there is salvation, and there is life in Jesus. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Will be saved. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Oh Lord. Jesus is Lord. Oh Lord. Let's declare this absolute truth. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. Sing it with faith. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. Hallelujah, praise the Lord. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Will be saved. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Oh, Lord. Jesus is Lord. Oh, Lord. Let's lift him higher. Jesus is Lord. Oh, Lord. Jesus is Lord. Oh, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos
ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa unahan po, punan po natin yung mga silya na nasa unahan sapagkat sa mga huhuli po ay doon na lamang po sa likuran. Praise God. Isang pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin, maging ganun din po sa Zoom at maging sa ating pong live. Minsan po tayo po ay mag-devotion sa umaga pong ito sa ating Diyos. Minsan pa po nating awitin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po kailanman nagmamaliw. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, tapat siya't dakila. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, tapat siya't dakila. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, tapat siya't dakila. Tapat siya't dakila. Tapat siya't dakila. O aming Diyos na dakila, patuloy po namin dinadakila ang iyong pangalan, Panginoong Hesus, sa umaga pong ito sa aming pong pagsamba. Ikaw po ang malugod at patuloy po kami nagpapasalamat minsan pa sa kalinisan at sa paghuhugas niyo po sa buhay po ng bawat isa sa amin, sapagkat ngayon kami po ay malayong makapagsasangka, malayong makapagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Sa iyo po namin ibinabalik lahat po ng pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. Ang ating pong verse sa umaga pong ito ay pinaka-favorite po, most of us sa atin po. Nasa John
3:16, sabi po doon, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Purihin po natin minsan pa ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagpalakpak at sa instrument po, sa bawat pagtibay, patuloy po natin ibibigay sa ating dakilang Hari. Habang po tayo ay napapalakpak, patuloy po natin kabayan, batiin po natin ang ating mga kapatid sa umaga pong ito. Tayo po ay magkabayan minsan pa. Okay, gandang pagmasdan tayo nakaawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Nanana sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Tayo po'y sama-sama, nagsama-samang napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Nagsama-samang napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa
kailanman patuloy ka pong buhay sa amin pong mga puso, sa amin pong mga buhay, O Diyos. Patuloy ka po naming sasambahin, pupurihin sa pamamagitan po ng pag-awit minsan pa, Panginoon. Maging personal po natin sa pag-awit, ito pong mga awitin natin sa ating Diyos. Sapagkat sa umaga pong ito ay patuloy na ninanais po ng Lord makita at maibalik po natin yung the best na pagsamba po natin sa Kanyang pangalan. Awitin po natin ang Diyos sapagkat siya ang Diyos na sumasagot ng anumang panalangin po natin. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na sumasagot, dumidilig ng panalangin, bawat daing, bawat higbi, iyo pong nababatid, Panginoon. Nababatid, kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Tingin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababatid. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Tingin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na sumasagot, Dumidinig ng panalangin. Yes, Lord. bawat daing, bawat higbi, Iyo pong nababatid, O ay God. iyong nababatid. Kami po'y lumalapit. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Dingin itong pagsamo, tanggapin ang malapit. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa bawat
kumukupas, Panginoon. ay di kumukupas sa bawat umaga. Aking namamalas ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay tunay At wagas, ito na po ang ating huling awitin. sa bawat umaga. Aking namamalas ang iyong pag-ibig, ay di kumukupas sa bawat umaga. Aking namamalas ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay tunay at wagas. This is what we declare. Ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay tunay at wagas. Ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay tunay at wagas. Kaya po ng abit, ang ayong pag-ibig, amin, tunay at wagas, pinagmamaliw sa bawat umaga, yung katapatan, aming Hallelujah. Dakilang Diyos sa marami sa mga langit, pangakatuloy, Jesus, sa kakapisan mo, mga Espiritu, kami po ay sumasama, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong umaga. Salamat po, O God, sa bawat babae, lalaki, magdan mo, panyapak, O God, sa tahanan po, ng punabayan, sa kalan ni Jesus. Isang pa, tulad kami, O God, na lumalapit sa iyo, napatumabaho mo yung nakapatawaran sa lahat po na nagagawang kasalanan. O God, simula sa aming pagkabata hanggang sa kasalukuyan, dinisin mo po ang mga bahagi na aming puso. Sigapatin mo po kami upang sa gayon at ang lahat ng aming gagawin ng umaga na ginagawasan mo sa aming kinakain. Ay nang malamat ang pinagpapako sa iyong salita sa Kristyang Wasay at ipapahayag na aming mga labi ang aming mga kasalanan ay na pagkatawan ng linis sa lahat po ng aming Inaapin na po namin, O Diyos, ang kapatawaran ay ginawa niyo po sa puso ng aming kapatid. Patuloy, Lord, inientas po namin sa iyo ang aming gawain ngayong umaga. Ito sa aming Sunday service, sa pamura po ng aming naningin, sa kung gagamitin mo. At lalo yan ay magsalita, ang aking dalangin, pagkali yung double anointing of your word, sa patuloy po ng maranasan, itagawa po siya sa iyong krus, ikaw lang po matigan ng parangal, na pilo, ay bigyan mo ang Solomonic wisdom, Godly wisdom, O Diyos, at patuloy, Lord, pagpalain mo siya na makuha ang kanyang desire, O God, ito po ito, magkakas ng buong pamilya sa kanila. Holy Spirit, inaanyahan ka namin, ay kapon sa patuloy na pamilya sa pumalaw, sa aming lagay na paniniwala ko na Diyos, kaya na sinabi mo sa iyong salita, may 2 ng katutay sa iyong pangalan, dumurong pa sa aming langit. Kaya naman, Ama, ang aming dalangin, alihan po ang puso ba sa amin, kapag po ang aming pangunawa, ang aming kaisipan, at nag-alas na pangdinig, upang sa gayon ang lahat na aming narinig, at magay magsilbing kalakasan, at patutan sa aming pananampalataya. Wala na magkakagawa ang away dahil tulungan na siya at tuwing tumutulog sa kanan ng Jesus. Kaya naman Ama, aming aangkanin sa umaga ito ang pangako sa Matthew 6:33. Uunahin namin na yung kandihan ng kasihan na ang bagay tamang kataragdag mo sa kwento. Kaya naman Ama, ang dalangin sa aming mga kapatid na wala pa dyan sa unang pumunta ng sultan. Tinatamo po ang puso ng bawat isa, mapatid mo ang kanilang kanya-kaonsep. Malutan mo ng bandugo ang bawat sulok. Ay noon ang punong bayan sa tumpang sa panan
everything to you. Na naman matanggapin mo po sa umaga ito. Ang wala hanggang papuri, pasasalamat, pagsamba. Matamis makatang pangalan ka sa ating Jesus. Ito po aming nakakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. So bago po tayo magsimula ng ating po pabubulay-bulay ng salita, meron pong mensahe at mapapanood po natin kay Bishop Brother Eddie. Praise God. Kaya ngayong oras na ito, mga minamahal, anuman ang pagsubok sa buhay, anuman ang nararanasan natin, pinakamahapdi na testings and trials of life, huwag nating kakalimutan, mismong si Jesucristo, dinanas niya higit pa sa ating hirap na dinadanas. Pero ipinagkatiwala pa rin niya ang kanyang buhay sa kanyang Ama. Sabi rin sa 7th last word, Father, into thy hands I commend my spirit. Sa oras na ito, bago ako magwakas sa isang panalangin, naalala ko yung Philippians chapter 2, verse 5, verse 8 ng NIV, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, or the same attitude as Christ Jesus had, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Nakita natin ang maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung pagkakatawang tao ng Panginoon. Hindi niya inalintan ang pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama. Sa halip, bagkos, hinubad niya in a way ang lahat ng kanyang katangian bilang Diyos nung siya'y magkatawang tao. Naging matapat hanggang dun sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kung babasahin natin ang susunod ng mga talatay, sinabi naman, binuhay siya ng Ama mula sa mga patay. Itinaas ng napakataas, binigyan ng pangalang mataas sa lahat ng pangalan, at lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilang ng lupa'y luluhod, at ang dila nila magsasabing, Jesus Christ is Lord, for the glory of the Father. Kaya mga minamahal na sumusubaybay sa programang ito, anuman ang krisis, anuman ang testings and trials of life na dinadanas natin, we should never give up our faith and our love for our living God, the Lord Jesus Christ, na matapos mamatay sa krus ng Kalbaryo, 3 days after His burial, ay nabuhay na magulay. Upang sino mang sumampalataya sa Kanya, kung mamatay man sa ibang araw, ay mabuhay ring maguli. Tandaan natin, napakaraming relihiyon ang ipinanganak dito sa balat ng lupa. Pero karamihan, lahat na ng founders ng mga relihiyong ito, nabuhay at namatay hanggang ngayon patay. Pero si Jesus Christ, ang Diyos ng Biblical Christianity, minsang nabuhay at minsang namatay. Subalit pagkatapos ng 3 araw ng pagkakalibing ay binuhay ng Ama sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu mula sa mga patay. At ngayon ay buhay na Diyos. Kaya ang cross ay empty. Hindi na natiling patay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang libingan sa Israel, sa Jerusalem, empty tomb, sapagkat 3 days after His death and burial, He rose up from the dead. This is the good news. The bad news, we are all sinners, and the wages of sin or penalty of sin is death. Not only physical, but death in hell. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Romans chapter 6, verse 23. The wages of sin or the penalty of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So, ngayon
ngayong araw pong ito ay nagdiriwang po tayo at inaalala ang ating yung nangyari po sa ating Panginoong Hesus at salamat po sa mensahe na pinahatid sa pamagitan po ng buhay ng ating Brother Eddie. Ano po? So, kumustahin po ninyo yung katabi po natin? Ano po? Yung ibang kapatid po natin, ay baka ho nag-outing, ano po, hindi pa ho, nasa staycation pa. Ano po? So, ngayong araw na to, ngayon po yung simula ng ating pong pag-aaral para po sa panibagong panibagong tema. Ano po, sa bagong team ng month of April. April na po, ano po? April. Ano po yung ating nakikita sa ating screen? Meron na po ba? Yung ating pong ating team. Ayan. Ano po yung team natin ng April? Breakthrough. Yan, love that gives life. Ano po? So, napakaganda ho ng pag-uusapan po natin. Buong buwan ng April ay ang pag-ibig ng Panginoon. Pero katulad doon ng lagi ko pong pinapaalala at lagi ko pong isinishare sa inyo, hindi po natin kayang palalimin. Ano po? Sobrang lalim mo yung pag-ibig ng Panginoon sa atin hanggang kamatayan. Pero tayo, makikita ho natin, paano natin palalalimin ang pag-ibig natin sa Diyos? Paano po natin palalalimin ang pag-ibig natin sa Panginoon po? So, yun po yung lagi ko pong isinishare sa inyo na napakalalim ng pag-ibig ng Panginoon, pero tayo, paano natin mapapalalim ang pag-ibig natin sa Panginoon po? So, dito sa ating pong pag-aaralang ito ay napakadami ng ating pong matututunan dahil ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na to ay, ang pamagat po ay The Power of His Resurrection and the Death of His Love. Ano po? Ito po yung subtitle na ating pong pag-aaralan. Pero bago natin talakayin yan, ay sabi nga po, ang ibig sabihin po daw ng love that gives life ay titingnan daw po natin yung mundo na ginagalawan po daw natin ay puno ng pagsubok, sakit, pagkahanap ng tunay daw po na kahulugan kung ano po ba talaga yung buhay. May isang uri daw po ng pag-ibig na kayang magdala ng tunay na pagbabago at yun po ay walang iba na nagdala dito sa mundo ng tunay na pag-ibig na yun kundi ang ating Panginoong Hesus. Isang pag-ibig na hindi lamang emosyon, kundi isang kapangyarihang nagbibigay buhay. Ito daw ay yung pag-ibig na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig na handang magsakripisyo para sa iba. Ano po? Para sa iba. Sabi ng John chapter 15, verse 12-30, sinabi ni Jesus, ito ang aking utos. Galing mo yan kay Jesus. Ano po? Magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang higit pa sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, napakaganda ng ating pong pag-aaralan. Malalim itong pag-ibig na to at tingnan natin, kaya ba natin, sabihin natin, sa Panginoon, dahil kay Jesus, kaya nating magmahal ng malalim din. Amen po. So, sabi dito sa ating pong pag-aaralan to, the power of His resurrection and the depth of His love. Narito, sabi dito, ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang lalim ng kanyang pag-ibig. Sa bawat tibok daw po ng ating puso at sa bawat hamon ng buhay, may isang katotohanan na patuloy na nagbibigay daw po ng pag-asa. Yan po ay ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus at walang hanggang lalim ng kanyang pag-ibig. Isabi po, ito dalawang ito, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, doon po natin makikita yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon sa atin po. Ang kanyang muling pagkabuhay ay na maguli. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan, kundi isang buhay na patunay na ang kamatayan ay natalo na. Kapag kayo na kay Jesus, walang mahirap na magiging laban natin dahil yung laban natin sa buhay po natin na pumapatay ng pananampalataya natin, pumapatay ng pag-asa natin, yun lahat po ay kasama na ng malibing na si Jesus. Kaya kung ikaw ay na kay Jesus, ibig sabihin po noon ay tayo po ay mananatili laging buhay. Buhay ang pag-asa, buhay ang kinabukasan sapagkat ito po ay binabantayan ng ating Panginoon. Ano po? So sabi ko dito sa Philippians chapter 3, verse 10, next slide. Sabi ko dyan, pakibasa po ng malinaw, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being confirmed
to his death. Yan. Upang makilala natin siya, sabi ko, ito po ay sulat ni Pablo sa taga-Pilipos. Ang sabi niya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikibahagi sa kanyang paghihirap na ako'y maging katulad niya hanggang sa kanyang kamatayan. Ang lalim, ano po, si Pablo na isang taga-usig, na dating Saul at taga-usig ng Kristyanismo, ay ganito katindi yung lalim ng pag-ibig niya sa atin. Ano po? Yung ibig sabihin, ipinapahayag niya hanggang kamatayan dahil naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ang tunay na pagkakilala kay Kristo ay mararanasan ang kanyang kapangyarihan sa muling pagkabuhay at ang lalim ng kanyang pag-ibig na nag-alay ng sarili. Magkasama, hindi daw po yan magkahiwalay. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay at ang lalim ng kanyang pag-ibig, yan daw, nang ialay niya kanyang sarili, hindi daw po ito maghihiwalay. Ibig sabihin na, andito po yung ibig sabihin ng mensahe na ating pong pag-aaralan. So, tingnan natin yung introduction. Sabi sa introduction, pakibasa po ito. The resurrection and the cross are not two different messages. They are one complete gospel. The love of Christ took him to the cross, and the power of Christ brought him out of the grave. If we truly know him, we experience both his love that sacrifices and his power that transforms. Yan. Resurrection and the cross are not two different messages. Hindi daw po magkaiba. They are one complete gospel. Sabihin nyo, ito yung pinapahatid ng ating Panginoon sa ating pong ngayong umagang to. The love of Christ took him to the cross and the power of Christ brought him out of the grave. Yung kamatayan, yung kanya pong pagpako sa krus at saka po yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay, ito po yung ngayon ang ating pag-aaralan, gaano nga ba talaga ipinakita ni Jesus Christ yung kanyang pag-ibig po sa atin. Ano po? So, ay sabihin nun, paano nga ba natin makikita at kung paano natin mapag-aaralan ang 5 punto na ating pong tatalakayin ngayong umaga kung paano niya ipinakita sa atin yung kanya pong pag-ibig na to. Number 1. Ano yung number 1? His love. His love died for us. His power raised us to new life. Yan. Tingnan niyo po yung number 1. His love died for us, His power raised up to new life. Yung kanyang kamatayan, yung pag-ibig niya, yon ang nagbunsod, nagtulak, nagpush hanggang kamatayan dahil habang siya po ay naghihirap, habang siya po ay dumadanas ng iba't ibang uri ng hampas, ng sugat, tumatalsik ang kanyang mga laman, ang nasa isip niya, ikaw at ako. Ikaw at ako, ang nasa isip niya. Para malampasan po niya yung mga sakit, yung mga dusa na kanya pong dinanas doon habang kung ikaw nga, konting hirap lang, di ba, dumadaing po tayo. Pero si Christ, nung siya po ay naandun, kapag inano natin yung istorya ng kanya pong panahon ng tinutubos niya po tayo, ay sobrang sakit. Ano po, yung Passion of the Christ, yung inihahato sa kanya, yung may sima, yung parang, alam niyo yung sima, yung pong, yung yung, eto po yung bilog, tapos meron nung nakalawit na parang talim, na kapag inihampas mo sa katawan ng tao, pag hinugot, tumatalsik po yung laman. So, ganun no. At habang yun po ay hinahampas sa ating Panginoong Hesus, sobrang sakit, sobrang nakakadurog ng puso kapag pinapanood natin yung Passion of the Christ, ay nakakadurugo ng puso, pero yun po ay ginawa ng Panginoong Hesus, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Wala siyang kasalanan. Ano po? Pero yung kasalanan mo at kasalanan ko ay kanyang tinubos dahil ayaw niya na tayo po ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Sa number 2 naman po, paano niya ibinigay? Sabi ho sa number 2, His love forgives. Sabi po natin. His love forgives completely. His power restores fully. Ayan. Tingnan po natin ang kanyang pag-ibig. Yung kanyang pag-ibig na yon para lang sa kapatawaran natin, tiniis niya ho yun eh. Sobrang kalalim. Hindi ho natin kayang, kumbaga parang, Lord, ganun ba yung ginawa mo na sa kabila ng pag-ibig, sa kabila ng pagiging makasalanan ko, sa kabila ng napakamasuwayin ko, hindi kita mabigyan ng kaluwalhatian, sa konting kibot na ako ay nahihirapan, ay nagreklamo ko, pero ikaw kailanman hindi ka nagreklamo, lalong habang ikaw ay tinatapos mo yung task, yung ibinigay, yung hatol na sinabing isasakripisyo ka,
ang sakit parang titingnan nun natin na hindi maliit na sugat napakalalim na sugat. Ang lalim ng pag-ibig ng Panginoon sa'yo, pero tayo, hindi ho natin maibigay yung talagang pag-ibig na yon na hindi natin kayang masuklian po. Pero siya, dahil gusto niya na mapatawad tayo, huwag tayong mapahamak sa dagat-dagatang apoy, tingnan niyo po yon. Tinapos niya yung kanyang task hanggang kamatayan sa krus. Isipin po natin yun, wala siyang kasalanan, pero dahil doon sa sakripisyong yon na ginawa niya, alam niya na hahantong siya sa kamatayan sa krus, hindi para sa kanyang kasalanan para sa atin para sa atin. Sabi doon, ang kanyang pag-ibig na ganap ay nagpapatawad, ang kanyang kapangyarihan lubos ay nagpapanumbalik. Isabihin yung kanya pong ginawang yon, para tayo mapatawad, para tayo magkaroon ng kapatawaran, manumbalik tayo sa ating Ama. Yun po yung naging, yun po yung sukli, yun po yung nasa isip niya habang siya po yung naghihirap, habang siya po ay dumadanas ng sakripisyo, ang nasa niya kailangan matapos. Kumbaga parang kung ikaw ang naandun, i-vision mo, halimbawa pumikit tayo, i-vision po natin. Wala siyang kasalanan, tinamo niya ang napakadaming sugat, tumatalsik yung kanyang laman habang siya po hinahampas. Pero nasa isip niya, hindi ko kailangan masaktan, hindi ko kailangan dumaing, hindi ko kailangan maramdaman ng sakit na to. Ang nasa focus niya, kailangan matubos ko ang mga tao. Yun ang nasa puso niya. Yun ang nasa puso niya habang siya po ay nagsasakripisyo. Yun po yung nasa puso niya. So, ganun katindi, Pero tayo, minsan, kung titignan natin to, damahin natin yun Kung tayo yung lalagay sa kanya, baka isang hampas lang, wala na kaunti lang nga tayo nagkakaroon ng pagsubok, dumadaing tayo sa Panginoon. Nung panahon na siya po sinasakripisyo, titingnan natin anong pwede nating ibalik, ano ang pwede nating iganti sa Panginoon, doon po sa kanyang ginawang yon para sa atin. Diba? Tapos na po yun Kung tingnan natin, tapos na yung laban. Pero pagka binabalikan mo, yung mga pangyayaring yon, nakakadurog ng puso. Nakakadurog po ng puso. Amen po? So, dahil nung siya po ay nagsasakripisyo, ang nasa isip niya, kailangan matapos ko itong sakripisyong to, matapos ko itong paghihirap na to hanggang kamatayan sa krus para yung kapatawaran para sa mga tao, matanggap ng mga tao. Yun po, yung nasa puso ng ating Panginoong Hesus. Amen po? So, sabi ho dito sa quote, tingnan natin itong nasa quote, God's love forgive your past and His power restore your future. Ito pa yung nasa isip. Sabi nga dyan, yung pag-ibig na yon ng Panginoon, pinatawad na yung ating mga kasalanan at ngayon, ano pa yung ginagawa niya? Nire-restore niya para maging maayos yung ating future. Para maging maayos yung ating pong kinabukasan. Kaya yung napakadami po. Kasi pa yung benepisyo ng krus ng Kalbaryo, kung titingnan natin doon at pag-aaralan nito yung benefits of the cross of the Calvary, ang dami po at yun po hindi para sa kanya. Ginawa niya yun para sa iyo. Para sa akin. Sobrang nakaka-amaze yung kanyang sakripisyong yon sapagkat hindi ho maliit. Hindi ho maliit. Kasi hindi naman ho lahat nakakaintindi at nakakaunawa. Dahil nga, katulad doon ang sabi ni Brother Eddie kanina, si Christ minsan lamang namatay at after ng 3 days siya po ay muling nabuhay. Pero ang tao, paulit-ulit, taon-taon, si Christ, ang pagkakilala nila, si Christ taon-taon isinisilang, taon-taon, pinapako, taon-taon, namamatay. Naku niyo po, doon tayo ligaw Yun ang hindi ho natin naintindihan noon. Pero ngayon, pinapaunawa po ito sa atin ng Panginoon na minsan lang isinilang si Jesus Christ, nagminister para yung kalooban ng Ama maihatid sa tao, yung kalooban ng Ama malaman ng buong sangkatauhan, kaya nabuo itong Bible. Ginamit ni Holy Spirit ang ibang-ibang mga tao, iba't ibang lahi para may buo yung pong kalooban ng Panginoon ay mapasulat sa Biblia at marami din tao ang ginamit para mailagay sa iba't ibang salin na wika para sa iyo at sa akin makarating ito.
Nakuha niyo po, nakukuha niyo po yung benepisyo na yon para sa atin. Yung po lahat ng yon, ang ugat, yung pag-ibig, yung sobrang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Kay sarap ng buhay niya, sa langit, pinagsisilbihan siya ng anghel, pero lahat yon tinalikuran niya. Pero kung titingnan natin mga sarili po natin, kung titingnan natin yung ating pong klase ng paglilingkod, ano na ba ang naibibigay po natin para masuklayan natin yung ginagawa ng Panginoon para sa atin. Amen po? So number 3 po, is love walk with us in suffering with power sustain us through it. So ang kanyang pag-ibig daw po ay sumasama sa yung pagdurusang yon at ang kanyang kapangyarihan na nagpapalakas sa atin. Ano po? Yung suffering niya, yung pag-ibig, yung kanyang pag-ibig ang sumasama habang siya po ay nagdurusa. Yung pag-ibig sa atin, yung nang nasa puso niya. Sa sobrang pag-ibig niya sa atin, hindi niya dinadamay na sugat-sugat na siya, nilalait siya ng mga tao, dinuduran siya, iniinsulto siya. Hindi niya iniisip Ang nasa isip niya, ang tao na kailangan niyang matubos. Ang tao na kailangan niyang mabawi. Pag-aari niya tayo pero lahat tayo napasanla ay Satan, bunga ng kasalanan ng ating ninuno. Ano po? Pero dito, lahat ng ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang benepisyo, lahat yun sa atin. Pero hindi alam to ng tao Hindi po alam ng tao. Lahat to ng benepisyo, kung pag-aaralan natin ang krus, ang pag-aaralan natin yung benepisyo sa krus ng Kalbaryo, lahat po yun para sa atin. Kaya lang minsan, hindi ho natin naintindihan, ay ako pala'y kabilang doon. Kasi kaya hindi mo naintindihan, kapag ikaw ay kinain ng pinagdaanan mo, yung mga pagsubok na pinahintulutan na daanan mo para makita mo kung ano yung klase at kalalagayan at status ng puso mo, minsan, doon tayo nakatingin sa sugat na naramdaman po natin. Hindi tayo nakatingin na, Lord, kaya ko pinagdadaanan to, bahagi ito na dapat kong daanan kasi ikaw dumaan ka dito. Si Jesus Christ, kung saan siya dumaan, umasa ka kung ikay tagasunod ni Christ, yung dinaanan niya, dadaanan mo din. Pero hindi yun matatapos na nadaan ka doon, walang tagumpay. Kaya ka lang nadaan doon, because gusto ng Panginoon, pahalagahan mo ang lahat ng bagay na ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo, sa atin. Amen po? Hindi ho natin dapat pabayaan yon. Kasi po yun po ang sinakripisyo. Kalaki po yun ng Panginoon nung siya po ay magsakripisyo sa kanyang sa krus. So, ang kanya pong, sabi ng Romans chapter 8 verse 18, sapagkat inaakala ko na ang paghihirap sa kasalukuyang panahon na hindi maihambing sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin. Sulat ito ni Pablo sa taga-Roma. Gustong ipaunawa ni Pablo sa taga-Roma na kahit nahihirapan ka sa kasalukuyan, kahit kung ihahambing mo sa buhay na meron ka ngayon, pero kung ikaw ay malalim sa pagkakilala sa Panginoon, lahat ng pinagdadaanan mo, ipapahintulot ng Diyos sa iyo para pag ikaw ay nakatawid at ay tinawid ka ng Diyos doon, ang kapalit noon, mabibigyan mo ng kaluwalhatian ang Panginoon. Parang ganito, eto naglalakbay ka, meron kang nadaanan na hindi mo gusto, pero hindi ka lumiyes, hindi ka nagkasala habang ikaw ay naando, nasusugatan ka, hanggang sa maitawid ka ng Lord doon, hindi ka nagkasala, iyon ang kaluwalhatiang babalik sa Panginoon. Pero kung nagkasala, ito, nagjo-journey ka, dumaan ka dito, naandito yung pagsubok, andito yung sakit, andito yung mga masugat na pagdadaanan mo, nasusugatan ka, pero habang nasusugatan ka, hindi mo na-appreciate, hindi mo nakikita yung sarili mo, kundi nakikita mo, hindi mo nakikita yung ginagawa ng Panginoon at anong plano ng Panginoon, ang tinitingnan mo, yung sariling yung sakit na naramdaman mo. Kaya minsan hindi tayo makatuloy. At habang nasa gitna tayo ng pagsubok na yon, hindi tayo maitawid-tawid ng Panginoon kasi ayaw mong umalis. Ayaw mong tanggapin, Lord, salamat sapagkat pinadaan mo sa akin ito kasi dumaan ka dito. Dumaan ka dito. At alam ko, habang ako'y dumadaan dito, kasama kita at itatawid mo ako, at pag ako'y nakatawid dito, ito. At hindi ako nagkasala, iyon ang regalo natin sa Panginoon. Yon ang regalo natin sa Diyos. Nabigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nakuha niyo po, ibig ko sabihin? Nakukuha niyo po? Kasi may kanya-kanya po tayong kahinaan, mga kapatid.
At yung kahinaan yun, alam yun ng Lord. Dala nga niya yun eh. Diba? Dala niya yun. Nung ipako sa krus, dala niya yun yung kahinaan mo, yung kasalanan mo, lahat ng meron ka, alam yun ng Panginoon. Pero, habang bit-bit mo yun, nasa pakbag mo, nasa pakbag ng puso mo, daladala mo yun habang ikaw ay nagjo-journey sa bundong ito. Pero dumating sa punto na pag nalalampasan mo yung mga maliliit na bagay na yon, meron pang darating na mabibigat. Hindi lang iyon ha. Kasi hindi mo alam at hindi mo pa masyadong kilala ang sarili mo. Ay dumaan at biglang pinahintulot ng Panginoon na dumaan ka ngayon sa matindi. Ngayon, nung di kayo dumada sa matinding ito, pagkus ka manalangin, dumain ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Lord, sapagkat alam mo na yun ay dinaanan ng Panginoon, hindi ka matutong magpasalamat, sapagkat hindi mo nakakita ngayon yung dinaanan ni Jesus, kundi nakakita mo yung sakit na dinadaanan mo, yung sugat na naramdaman mo. Yun ang nakikita natin. Pero kung babalik ta rin natin, na habang ikaw ay naandoon, bumubukas na yung puso mo at tinitingnan mo, Lord, dumaan ka dito. Salamat sapagkat pinadaan mo at pinahintulutan mo kung dumaan dito. Nakita mo ang sarili mo na, ay, si Jesus ang sinusundan ko, dumaan siya dito, kailangan matawiran ko din to. Kailangan ganun yung ating mga damdamin. Pag natawiran natin yan, hindi ka naman makakatawid yan ng ikaw lang eh. Kasama mo ang Panginoon habang ikaw ay naandoon sa gitnang iyon ng mga pinagdadaanan mo. At kapag ikaw ay nakatawid na, wala ka namang ibabalik sa Lord eh. Wala kang ireregalo kasi lahat ng iyo ay galing sa Panginoon. Pero yung gagawin mong pagiging matatag, matapang, na malampasan yung pagsubok na yon, ibig sabihin, yon ang tagumpay na ibibigay mo at ibabalik mo sa Panginoon. Iaalay mo. Amen po. So, nakukuha niyo po, ibig ko sabihin, nararamdaman ko yung turo po ng ating Panginoon ngayong araw na to. Alam niyo, napakadami ko pong ito, pero hindi po dito dinala. Kanina nung ako po nasa upuan sa Lord, parang hungkag na naman ang isip ko. Bakit parang wala na namang laman? Sabi kong ganon. Pero iba po pala. Iba po pala ang ibibigay sa atin ng Lord. So, number 4, His love conquers sin. Tingnan niyo po yan. His power secured our victory. Tingnan niyo po yung napakaganda po ng ginawa ng Lord. Yung daw kanyang pag-ibig, yung kasalanan, kinonquer na niya eh. His power secured our victory. Sinecured niya. Tagumpay na eh. Kaya kung tayo na kay Kristo, tagumpay na rin po tayo. Sinesecured lang ng Lord na manatili yung victory sa'yo para hindi ka dumaan doon sa victory. Hawak mo na eh. Hawak mo na yung tagumpay. Pero nagkasala ka eh. Nagkamali ka na naman. Sa decision mo, yung tagumpay na nasa kamay mo na nawawala pa sa'yo. Okay niyo po ibig sabihin? Nasa kamay na po natin yung victory. Yung tagumpay, nasa kamay na po natin. Pero, dahil doon sa pinagdaanan mo, nanlamig ka, nawalan ka ng gana, naging malulungkuting ka, kasi nabago. May changes, may pagbabago doon sa kilos, galaw mo daily. Meron ka nararamdaman pero hindi mo bino-voice out, hindi mo inaamin kung yung totoong nararamdaman mo. Kaya tuloy, nangyari? Ikaw mismo ang kumukonquer doon sa mga bagay na dinadala mo pero hindi mo yung kaya, kapatid. Hindi mo yung kaya. Ang gusto ng Lord, habang ikaw ay nakakaramdam ng ganyan, makipag-usap po tayo sa Panginoon. At kapag tayo nakipag-usap sa Lord, naipasa na natin sa Panginoon yung mga naramdaman po natin, anong dapat natin gawin? Ipagkatiwala na po natin. Hindi yung naibigay mo na sa Lord, parang ang tagal ko namang mawala yung lungkot ko dito. Ang tagal naman yatang parang mapasa ka may kuli yung victory na dati kong hawak. Parang ang tagal naman na mapabalik yung buhay ko, yung pakiramdam ko na dati masaya ako. Dati na-enjoy ko yung buhay Kristiyano ko. Pero ngayon parang hindi ko na maramdaman, parang ang layo mo na. Parang ganon. Pero yon, isang bagay yon, tinutukoy ng Lord sa atin. Umiikot ang kasalanan ay umaaligid lang sa atin para saan?
para pahinain ang pananampalataya mo, para pahinain ang paglilingkod mo, para kainin ka at i-focus mo lang sa nararamdaman mo, yung mata mo, at hindi ka tumingin doon sa plano ng Panginoon sa atin. Kaya ituloy, yung secured na sinasabi dito, His power secured our victory. Yung victory na nasa kamay na po natin, minsan nawawala ho sa atin. Dahil mas nananatili sa atin yung sariling desisyon po natin. Amen po? Sabi nga ho dito, ang kanyang pag-ibig ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, sabi ng Romans 5:8. Wala naman ho tayong ginawa, hindi naman tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, pero yung kanyang inalay sa atin ay sobra-sobra. Kamatayan hanggang sa krus. Amen po? At dito, sabi ho dito sa 1 Corinthians 15:57, sabi ni Pablo sa taga-Korinto, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabihin yung tagumpay, nasa iyo na, pagyamanin mo na, hawakan mo na. Victory ka na eh. Pero dahil sa isang kibot na nasaktan ka, sa kunting kibot na hindi mo nagustuhan, sa kunting daples, na iba na agad na ipinasok ng kaway sa isipan mo, yung enjoy ng paglilingkod, nanakaw sa atin. Yung victory na nasa kamay mo na, nawala sa kamay natin. Amen po? Amen po ba? So, ito yung dapat po natin bantayan. Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon at ito po ine-enjoy lang. Ang gusto ng Lord, i-enjoy natin yung benepisyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya lang, minsan hindi natin to naiintindihan. Hindi ho natin to naunawaan. Amen po? Ang sabi ho ninyo, quote, ang krus ang nagwagi sa labanan, ang muling pagkabuhay ang nagpahayag ng tagumpay. Basahin ho natin yan. 1, 2, ready, go. Ang muling pagkabuhay ng nagpahayag ng tagumpay. Diba? Napakaganda niyan. So, mula sa krus, nagwagi ang labanan hanggang kamatayan ni Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ sa krus at yon ang tagumpay. Akala ng iba, akala ng panahon na yon, ng mga evil, ay talo na si Christ kasi patay na. Pero ang totoo, yun po, ang katagumpayan, nagwagi sa labanan. Kasi yun ang hanggan na, alam niya na hangganan noon, krus sa Kalbaryo, mamamatay siya. At kapag siya'y namatay, tubos ka na. Tubos ka na. Tanggapin mo na ikaw ay kabilang sa mga tagapagmana at benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Tayo yon. Yon ang napakahalagang maintindihan po natin. Pero kaya lang, nasabi doon, ang pagkabuhay ay nagpahayag ng tagumpay, nabuhay na si Jesus sa puso mo, nabuhay na si Jesus, pinagkalooban na tayo ng panibagong buhay. Kaso, may sarili ka, may damdamin kang sarili mo, minsan nasasaktan yan, at iyan ang kalaban po natin. Yan po yung kalaban po natin. Maliwanag po dito, ang krus ang nagwagi sa labanan, ang muling pagkabuhay ang nagpahayag ng tagumpay. Nang mamatay si Jesus Christ, inilibing after 3 days, nabuhay na maguli, tagumpay na yon. Bakit? Kasi kasalanan mo, kasalanan ko, ibinaon kasama niya, inilibing kasama niya yung lahat ng kasalanan mo. At nang siya'y muling nabuhay, ang dahilan noon, para ikaw at ako na tumanggap sa Kanya, magkaroon ng panibagong buhay. Mamatay ka sa sarili mo, gusto, sa sarili mong plano, at manatili ka tumayo ka sa plano ng Diyos. Kaya ka nandito ngayon, para ilagay ka na dating ikaw ang nasusunod, ngayon ang masusunod na ngayon sa'yo ay ang kalooban ng Panginoon. Yun ang aalamin po natin. Amen po? Nakuha po ba natin? O, number 5 na punto. Sabi ho dyan sa number 5 na punto, ang kanyang pag-ibig, sabi dyan, His love. Basahin po natin. His love compels our devotion. His power enables our transformation. His love compels our devotion. His power enable our transformation. Yung pong transformation, napakaganda, napakalalim ho niyan. O, kaya lang tanong, handa mo na bang tanggapin yung total transformation? Ang pag-ibig daw po ni Kristo humikayat sa ating mamuhay para sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan nagbabago sa atin. Yung power ni God, yun ang kaya tayo nagkakaroon ng transformation. Kaya lang, pagka tayo natatransform, hinuhubad na ng Panginoon yung mga maling ugali natin, hinuhubad na ng Panginoon yung mga maling karakter natin, pero minsan, di ba,
sinusuot pa rin natin. Para nanghihinayang tayo. Amen? Ang gusto ng Lord, pag tinanggal na yung mga maling ugali natin, ang ipalit natin yung karakter ni Christ. Kaya tinanggal yun eh. Kaya nga ang magiging total noon ay Christ-likeness, katulad ang karakter natin na maging katulad ng karakter ni Christ. Pag tinanggal na yung karakter na yon, huwag na ho natin muling balikan. Tinanggal na nga ng Lord eh. Tinanggal na ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, kaya ka dumadaan o sa bagay na yon, hindi mo pa naintindihan na, ay, mahina pala ako sa parting to. Under renovation pala tong part ng buhay ko. Dapat ganun o tayo. Nakita ng Lord ang bahay. Ito, tahanan ng Lord ha. Yung bahay nyo, kahit nga wala kayong pera, mangungutang kayo pag nakita nyo kinakainan ng anay. Tayo, ganun din. Ang tahanan ng Panginoon, niya tayo. Diba? Tayo. Nakita ng Lord, yung part ng puso mo, part ng isipan mo, merong kulang, merong inaanay. Hindi mo nakakita. Kala mo, kapag nagbabasa ka ng Bible, nagpipray ka daily 3 times a day, akala mo, okay na okay ka, konkreto na. Yung pagsunod, biglang pinahintulutan ng Panginoon, may pangyayari, hindi mo inaasahan. Biglang na-touch. Nakita mo, may ninanakaw na kaaway pala sa'yo, hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan, under renovation pala, yung part ng buhay mong yon. Hindi naman niya sa'yo. Tahanan niya ng Panginoon. Siya nakakakita kung ano ang inaanay sa bahagi ng ating mga buhay. Dahil nasusugatan ka, nasasaktan ka habang ipinapakita sa'yo na makita mo sarili mo, nag-i-struggle ka, nag-i-resist ka. Ang nararamdaman mo, yung sugat, yung sakit na nararamdaman mo. Hindi mo nakikita na kaya ka pala nasusugatan at nasasaktan, tinatanggal pa ng Panginoon. Yung mga anay na yung kinakayod. O anak, hindi yan dyan. Yung mga anay na yan, hindi para dyan. Tahanan ko yan. Dapat tanggal yan. At doon nagsisimula kapag ikaw nakita mo na yon, Lord, mahina pala yung palang bahagi ng puso ko, mahina pala doon. Ang ugali ko pala, hindi tama pa hindi pa nakaalay sa ugali ng Panginoong Hesus. Anong gagawin? Kapag nakita ni Lord na nakita mo na ang sarili mo, kapag nakita mo na at naamin mo na sa Panginoon, doon papasok yung sinasabi ng 1 John 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, siya tapat at banal at patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating patatawarin tayo. Hindi yung ipagtatanggol natin. Kaya lang naman ako nagkasala, kaya lang naman ako nagkaganon, nakapagbitaw ako ng salitang ganon. Kasi gawa mo. Gawa niya. Hindi doon. Ang gusto ng Lord, makita mo, God, yung sarili mo, bakit mo dinadaanan to? Baka merong gustong ipatanggal ang Diyos sa'yo para maipalit. Doon sa bahaging yon ay ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Yun ang transformation. Yun ang transformation. Amen po. Nakuha niyo po ibig sabihin. So napakaganda ho na maintindihan ho natin to. Lahat naman po pinapahintulutan ng Lord. Pero ang isang bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Lord, ang layo ng Diyos, kaya ho natin kaya tayo pinapag-aaral ng Lord, kaya gustong-gusto ng Lord na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ang unang-una, makita natin ang sarili po natin. Hindi yung mga bagay na pinapahintulutan na pagdaanan mo, kundi masalamin mo, ano ba sa bahagi ng tahanan ng Panginoon na pinagkatiwala sa akin ang may gapok. Ano po yung sabihin ng gapok? Yung gato. Alam niyo ba ibig sabihin ng gato? Yung mahina, yung mahuna. Hindi nyo naintindihan na. Marami yan. Marami yung ibig sabihin. Gapok, gato. Hindi nyo naintindihan no? Amin lang yan. Pero ang totoo niyan, mahuna. Yung bahaging yon. Madali. Sensitibo. Dalawang bagay yung sensitive eh. Sensitive ka sa kalooban ng Panginoon. Sensitive ka na konting kibot na may marinig kang against salita. Ibig sabihin,
sensitive ka, nasasaktan ka agad. Dalawang bagay. Pero dito, gusto ng Diyos, maging sensitibo tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen po. So, yun yung gusto lamang ng Panginoon na matutunan po natin. Conclusion na po tayo. Pinastra ko lang po ito. Sabi ng conclusion, ayan ba pala? Ayan, conclusion na po tayo. Sabi diyan, nasaan ka ngayon? Nasaan ka man ngayon? Sira, pagod, o nahihirapan, ang kanyang pag-ibig ay umaabot sa'yo. Ang kanyang kapangyarihan ay makapagpapasigla sa'yo. Na po yun, no? Lahat yun, no? Lahat yun ay benepisyo sa krus ng Kalbaryo. Ang parehong Jesus na sumakaw sa libingan ay gumagawa sa iyong buhay ngayon. Gumagawa ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Hindi ka nag-iisa sa laban mo, kapatid. Hindi ka nag-iisa kung anong battle mo. Hindi ka nag-iisa at hindi ka rin mawawala ng pag-asa. Hindi ka walang pag-asa dahil siya ay buhay, maaari kang muling bumangon. Nagkamali ka ngayon, nakita mo agad ang sarili mo, kaya pala tumatagal yung ating pong laban sa buhay. Hindi mo nakikita yung laban mo, na kaya pala yung laban mo, hindi mo nakikita sarili mo. Ang nakikita mo, yung sugat na naramdaman mo. Yung po pala. Kaya pala tayo tumatagal doon kumbaga parang, eto yung laban, kaya ka pala naandoon sa loob na yon, hindi ka makalabas-labas, hindi mo nakikita sarili mo, at ang nakikita mo, yung sugat, yung nararamdaman mo. Kaya tumatagal. Pero, ang gusto ng Panginoon, makita mo agad, Lord, ano ba yung plano mo? Bakit ba ako dumadaan sa ganito? Yun ang gusto, layunin ng Panginoon eh. Kaya ka dapat dumaan doon. Makita mo, bakit ka narito? Ano po? So, dapat tayong lahat ay makita po natin na ang layunin ng Panginoon sa lahat ng bagay na meron tayo ngayon, ang gusto ng Lord, pagkatapos mong makatawid sa bawat pagsubok, kailangan, nasa gitna ka ng pagsubok, hindi tayo magkasala. At habang ikaw ay dumadaan, tutulungan ka ng Panginoon, ang gustong makita lang sa iyo, manalangin ka, tawag mo ako dito, at ibalik mo yung dating sigla mo, yung sigla ng paglilingkod ko, ibalik mo. At kapag naibalik ka, at naibalik na, yon ang time. Lord, salamat, inyaalay ko to ngayon sa iyo. Amen po? Transformation, napakahalaga po yan. Hindi pa ho tapos ang Lord sa atin. Akala ho natin, nakakapaglingkod na tayo. Pero tandaan ho natin, habang naglilingkod ho tayo, tumataas ang laban. Amen po? So, yun, nadako ho tayo ngayon sa communion. So, pakitulungan lang po si Ate Dory. Habang ang communion po ay inaayos, may papakita po ako sa inyong slide. Yan po ay self-testimony ko. Ito po ay, nung time na ako po ay nasa gitna. May nakita kayong babae na naandyan sa may tuhod ng Panginoon. Ganyan-ganyan po yung nakita ko sa panahon na ako po ay dumadaan sa dilim ng buhay ko. Hindi ko alam ano nangyayari, hindi ko kilala si Jesus, narinig ko Jesus siya, narinig ko may salita ng Diyos, hindi ko pa nga naintindihan, paano ko na ako sa Diyos? Para may ganun pa akong question. Dumadaan ako sa buhay na napakadilim na noon ng buhay ko, marami akong tanong, pero no ako'y daanin ng Panginoon sa isang panaginip. Yung lahat ng sugat na yon, yan, ganyan-ganyan noong ayos ko, itong kilikili ko, nakasaklang sa tuhod ng Panginoon. At hindi ako dapat magtaka eh. Kasi nga po, on time na yun, yan ang nasa puso ko na eh. Pero biglang nagdaan sa wall. Sa wall ko. Doon, bumalik. Yung lamatay na pag-ibig ko, bunga ng sakit na naramdaman ko. Lahat ng sugat na yon na napakalalim sa akin. Nasa Hong Kong po ako niyan, noong time na ako'y nakapanaginip po niyang nakaupo si God sa isang bato, na hindi ko na kayang patawarin, pakirawari ko, hindi ko na kayang patawarin mga tao na kasugat sa akin, mga bagay na naganap, parang hindi ko na kayang tanggapin. Pero alam nyo, nung ako'y pinanaginip niyan, yung haplos ng Panginoon sa ulo ko, sa panaginip na yon, pagising ko, pinaalala niya lahat, yung sugat, yung mga pinagdaanan ko.
sakit sa buhay ko. Alam nyo, naramdaman ko, total healed ako. Total healed ako. One-on-one kami ni God. Oh, sa panaginip ko siya na-encounter. Sugat-sugat. Panahon na hindi ko kaya nang tanggapin. Sabi ko, parang wala nang kabulan yung buhay. Wala nang pangapangarap. Parang wala nang direksyon. Parang hindi ko na kayang patawaran yung mga tao nakasugat sa akin. Yan ang eksena sa panaginip ko. Yan ang eksena sa panaginip ko. Nakasaklang ang aking kilikili daw sa tuhod ng Lord. At yung pagkasaklang na yon, tumungo na ako sa Kanya. At pagkatungo ko sa Kanya, yung lahat-lahat nung tampi niya, yung kanyang kamay sa aking ulo. Nagising na po ako. Hindi na katulad ng dati, na kapag naalaala ko yung mga pinagdaanan ko, bumabangon. Tumatarak yung mga buko sa galit. Nabubuhay yung mga sugat, sumasariwa. Pero nung iyan, maganap, nung patong niya sa kamay sa ulo ko, panaginip po yun. Pinaalala niya uli yung mga bagay na yon. Alam nyo, na-deliver ako. Yung lahat ng sugat na naramdaman ko, yung mga tao di ko kayang patawarin, nasambit ko ang pangalan at pinatawad ko silang lahat. At doon nagsimula yung transformation sa buhay ni Nanay Ining. Doon nagsimula na hanapin ko kung paano ko makapaglilingkod sa Diyos. Doon ako nagsimula na mag-aral at saliksikin kung ano ang kalooban niya sa buhay ko. Yun po ang hindi ko makakalimutan. At habang ako po ay misa'y dumadaan pa rin sa salimuot, nasusugatan, yan po bumabalik sa akin. Nang misang hipuin ng Panginoon ng aking ulo, total healed ako. Amen? So ngayong umaga, di ko alam kung ano pinagdadaanan nyo, di ko alam kung ano sugat na meron kayo. Hindi ko po alam kung gaano kalalim to. Pero tandaan mo kapatid, malalim man ang sugat sa puso mo, mas malalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At gaano man kasugat at kasariwa, na kapag naalaala mo yung sugat na yon, yung pinagdaanan mo na sumugat sa'yo, kapag naalala mo na nanariwa yung sugat, tandaan mo kapatid, mas malalim ang sugat na tinamo ng Panginoon para karoon ng kagalingan ng sugat na tinamo mo. Hindi ko po alam kung sino at bakit dito tayo dinala ng Lord sa mensaheng ito. Sa ating kalagitnaan, maaaring kapatid, may sugat ka. Maaaring ngayong pagkakataong to, hindi mo makita yung sarili mo na parang, Lord, parang hindi na ako masaya. Baka ito na yung pagkakataon na kinakausap ka ng Panginoon. Balikan mo ang krus. Balikan mo ang krus. Na mula sa krus na yan, nang mamatay siya, hindi mo pa nararamdaman ng sugat, dala na niya. Hanggang krus na yan. Dala ng lahat. Kaya ngayong araw na to, bago tayo mag-take, alalahanin natin yung juice na kumakatawan sa kanyang dugo, yung osya na kumakatawan sa kanyang katawan. Kapatid, balikan mo sarili mo. Isalaminin mo. May mga tao ka ba na hindi mo kayang patawarin dahil sugatan ka? Meron bang mga tao na pinangingilagan mo dahil pinapersecute ka? Ayaw mo silang masaktan, pero napapahiya ang Panginoon sa buhay mo. May mga bagay ba na hindi mo makalimutan ang tagal ng panahon hanggang ngayon sariwa pa dahil sasaktan ka pa? Kapatid, ito na yung pagkakataon. Alalahanin mo, buhay ni Kristo ang inialay sa lahat ng sugat na meron tayo. At yan ay inako ng lahat ng Panginoon. Naguguluhan ka, nasusugatan ka. Kinuhan lahat yan ng Lord. Hindi ka pa nasusugatan, dadaanan mo pa lang, kinuha na yan. Kaya makakalakad ka ngayon ng may katagumpayan at sinisecured ng Panginoon ang ating pong kinabukasan. Amen po?
So, ngayong oras na to, bago tayo mag-take ng atin pong communion, magsaliksikin natin yung puso natin. Kapatid, sa edad ba ng 1 hanggang 10 taon mo, anong nakikita mo noon? 10 taon hanggang 20 taon, saan mo nakikita sarili mo? 30 hanggang sa kasalukuyang edad, anong sugat ang dinanas mo? Meron pa ba sa vision mo, pinapakita ang Diyos na hindi mo kayang patawarin? Ipinapakita ng Diyos na yung mga taong to na nakasugat sa iyo, nag-a-appear sa balintataw mo, sa iyong vision. Ipinapakita ng Diyos ang mga mukha ng mga tao na to. Ngayon ang panahon, nais ng Diyos magkaroon ka ng transformation. Ang nais ng Diyos, tulungan mo sarili mo na matutong magpatawad. Alalahanin mo, si Christ walang kasalanan, inialay para tayo magkaroon ng kapatawaran. Si Christ nasugatan para kayo magkaroon ng kagalingan. Si Christ ininsulto, tiniis ang lahat ng sakit upang ikaw ay matubos sa kasalanan. Sa panahong to, kapatid, nakita mo na ba ang sarili mo? May mga tao ba na pinapaalala ang Diyos sa'yo? May mga pangyayari ba sa buhay mo na di mo makalimutan na kapag binabalikan mo, nananariwa ang saggalit, nananariwa yung puot sa puso mo? Ito na yung pagkakataon, kapatid. Manalangin tayo sa Diyos. Hingay natin sa Panginoon. Palayain tayo. Turuan tayong magpatawad. Para muli mabuksan ng pintuan na nais buksan ng Diyos sa buhay po natin. Ayaw ng Diyos na tayo makulong. Ayaw ng Diyos na tayo po'y magdusa. Ayaw ng Diyos na tayo po'y makulong sa rehas. Rehas na tayo po ang gumawa. Kaya sa pagkakataong to, bago tayo mag-take ng communion, alalahanin natin na lahat ng sakripisyo ni Christ sa krus para sa iyo at para sa akin. Dumulugo tayo sa panalangin sa Panginoon. May kanya-kanya ho tayong iniisip. May kanya-kanya tayong naalaala, pinapaalala ni Holy Spirit. May kanya-kanya tayong mga plano sa buhay. Pinapaalala ng Panginoon, yan ba'y pinagkatiwala mo sa Diyos? Nanlulumo ka ba? Nadi-discourage ka ba kapag hindi mo naaabot yung gusto mo? Kapatid, ito na yung pagkakataon mo. Matuto tayong magtiwala. Gusto ng Panginoon, ayaw tayong makulong sa mga ganong uri ng damdamin. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay maging preso sa mga bagay na tayong gumawa ng rehas. Kaya ito na yung pagkakataon mo, kapatid. Sumunod ka sa panalangin ito. Sambitin mo ang panalangin ito, ang inin mo na parang sayo. Maging ang kapatid natin na nasa Zoom. Alam ko, narinig ninyo ang mensaheng ito. Dumulugo tayo sa Panginoon ng buong puso. Sabihin natin sa Lord ang panalangin ito. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. lumalapit po ako sa iyo. Humihingi po ako ng tawad Humihingi po ako ng tawad sa aking mga sa pagkukulang, aking mga pagkukulang, sa aking mga sa kahinaan, aking mga kahinaan, sa mga bagay sa mga bagay na pinagdadaanan na ko. pinagdadaanan Nasusugatan ko, ako, nasusugatan pero hindi ko pero tinatanong hindi ko tinatanong kung ano ang layunin kung ano mo. ang layunin mo. Bakit mo pinahintulot Bakit ito? mo pinahintulot ito? Pero sa pagkakataong Pero to, sa pagkakataong ito, nanalimi-limi ko nanimili ko ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. gawa mo sa krus ng Kalbaryo
Nabubuksan ang isipan ko. Buksan ang isipan. Nabubuksan ang pangunawa ko. Mabuksan ang pangunawa. Ito na ang pagkakataon Ito na ang pagkakataon na ibinigay mo sa na akin ibinigay niyo sa na ang akin. lahat ng pinagdaanan ko Lahat na pinagdaanan ko, may dahilan pala. may dahilan pala. Patawarin mo ko. Patawarin mo ako. Hindi ko to naunawaan noon. Hindi ko ito At naunawaan. ngayong araw na to, At ngayong araw na ma-realize ko ma-realize ko ang ginawa mong sakripisyo ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Nakita ko ngayon Nakita ko ang sarili ngayon ko. ang sarili ko. Nakita ko Nakita ko na meron ka palang na meron ko nais nais ipaalis ipaalis at tanggalin at tanggalin sa buhay ko sa buhay ko upang mailipat mo upang mailipat ang mo katangian ang katangian ng Panginoong Hesus. ng Panginoong sa Hesus akin. sa akin. Salamat po Salamat po sa kapatawaran, sa kapatawaran, sa sa kalinisan, kalinisan, sa lahat ng sa bagay lahat ng bagay na tinatanggal mo sa buhay na ko. tinatanggal mo sa At buhay salamat ko. po. At salamat At po. ilalagay mo po At inilalagay ang mo po katangian ang katangian ng aming Panginoong ng Hesus aming Panginoong sa Hesus buhay ko sa po. buhay ko. Salamat po Salamat po sa ibinigay mong ito. sa ibinigay mo sa ito akin. sa akin. Sa iyo ko po Sa iyo ko po pinagkakatiwala pinagkakatiwala ang aking buhay. ang aking buhay. Hawakan mo po ito. Hawakan mo po ito. Hawakan mo po ang kinabukasan Hawakan ko. mo ang kinabukasan ko. Ibalik mo po ang kagalakan Ibalik mo po ang kagalakan sa puso ko, sa puso ko, sa paglilingkod sa ko, paglilingkod sa iyo. ko sa iyo. Matanggap ko Matanggap ko ang lahat ng plano ang mo lahat ng plano mo sa akin. sa akin. Maging matagumpay Maging matagumpay ang plano mo ang plano mo sa buhay ko. sa buhay ko. Ito po ang aking Ito dalangin. po ang aking dalangin Sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Nakikita po yung puso ng babae, lalaki na dinala mo sa lugar na to. Maging mga kapatid namin na nasa Zoom, malayo man ang agwat namin. Panginoon, may kanya-kanya kami ng pinagdaanan. Pero Lord, is mong ipahatid sa amin. Pinadaan mo man kami sa ganon na minsan di namin maintindihan. Pero ngayong araw na to, pinaunawa mo sa amin sapagkat nais mo na ang lahat ng pagpapala, lahat ng benepisyo sa krus ng Kalbaryo, mahawakan ng aming mga kamay. Ma-enjoy namin. At hindi ganun kadali ang aming paglalakbay sa mundong ito. Pero naniniwala kami, Panginoon, na magiging magaan lahat ito sapagkat ikaw ang kasama po namin. Panginoon, marami pong salamat at sa oras na ito, pagpalain mo ang kumakatawan sa iyong katawan, ang osyan, tinapay na to, ang juice na kumakatawan sa dugo mo. Ay, pagpalain mo po ito upang ito po ay maging pagpapala sa amin. Habang ito po ay aming tinitake, Lord, maranasan namin ang kalayaan. Maranasan po namin ang kagalingan. Maranasan po namin, Panginoon, ang kagalakan. At muli, ang total transformation na inihanda mo sa amin, ang bagong kasuotan na katulad ng sinabi mo in 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa sa aming Panginoong Hesus, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, kami ay isa ng bago. Ngayon na yon, inaakin po namin yon, Panginoon. Lalakad kami ng may katagumpayan. Lalakad kami, Panginoon, ng may kagalakan sapagkat alam namin na habang kami po'y narito sa mundong ito, andoon ka naghihintay. Nakadipa ang dalawang kamay. Kami inaantay upang bigkasin mo sa amin. Welcome, my faithful servant. Salamat, O Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat. I-bless mo po ang lahat ng gawin po namin ngayong araw na to. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, distribute na po natin. We are the reason that He gave His life. We are the reason that you suffer and die. The world that was lost, He gave all He could give. Sige po, hawakan po natin ang ating tinapay. To show us the reason to live.
Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, uli po ninyong alabin ang aming mga puso sa pagpupuli sa iyo. Pagpalain mo po ang osyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Taas po natin sa presensya po ng Panginoon, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko sa inyo. Noong gabay siya ipagkanulo ang Panginoon sa dumampot ang tipay, nagpasalamat at pinagpreparasyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog ko para sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin na may salamat. Thank you, Lord Jesus. Yung pong ating pong nasa Zoom na kapatid, hawakan po natin ang ating kopa. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagugas sa aming kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasalamat bilang isang haing buhay para sa kadulatan ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin ang ating mga kopa sa presensya ng Panginoon. Matapos magapunan, dumampo siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan at pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo to, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoong Jesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin, maging yung po nasa Zoom. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay mapasalamat personal sa Panginoon. Amang banal, kami pinupuri nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sapagkat sa kabila ng maraming tao na naaabala sa ibang bagay, inlagay mo po kami sa isang lugar na ikaw po ay makakanig namin, ikaw po ay makakasama namin at marinig namin ang mensahe mo sa amin sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng pagpapala, biyaya na amin pong tinanggap, proteksyon, provisyon, na pinagkaloob mo sa amin, magang iyong pabor at maging ang pabor ng tao ay amin pong natanggap. Salamat po, Amang Banal. Ito po ang aming hiling at dalangin sa iyong papuri, sa iyo po ang pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, tayo mula tayo magsabi ng Amen and amen. Praise God. Minsan pa po tayong umawit ng ating pong victory song. Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Matagumpay kang hari, karapat-dapat sa papuri, ang iyong mga pinili, isama sa parada ng tagumpay. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus, higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus, higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. Ito ang
sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa sa mananabuhay, sapagkat ikaw ay buhay. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. Tayo po ay mag-proceed sa tithes and offerings po. Praise God. Kaya tayo po ay dumako sa ating pong pagbabalik ng ating mga ikapo at handog. Yan. So sabi nga po kanina, the power of the resurrection and the death of His love. For His love died for us and His power raised us to a new life. For love forgives completely, His power restores fully. His love walks with us in suffering, and His power sustains us through it. So, ano man po yung ating pong pangangailangan, ano man po yung ating mga pinagdaanan, tayo po ay binigyan ng pagmamahal ng Diyos upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay na magaganap po sa atin. At kayang-kaya din po isustain ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan basta po tayo ay magiging tapat na kapartner niya sa gawain po ng pagbibigay. Dahil alam po natin na hindi po tayo kayang pagkulangin ng Diyos kung tayo po ay tapat na nagbabalik ng ating mga ikapo at handog sa ating pong Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kung tayo daw po ay buong puso at masaya po ang ating mga puso, na ibibigay po natin yung ating pong 10% na nilalagay sa blue envelope, at sa 90% na natira po sa atin, kukuhanin po natin ang ating offering. Nagagalak po ang Diyos na ibibigay ang ating pong lahat ng pangangailangan. Sabi din po sa Gawa 20:35, kaya naman magbigay tayo ng bukal sa kalooban, hindi napipilitan, hindi nagrereklamo, kundi masaya. Tandaan, mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Dahil kapag po tayo ay tumanggap, nakaano lang po yung kamay natin. Nakatiklop, nakatikom. Pero kung tayo po ay nagbibigay, naka-open po yung kamay natin, so possible po na mag-overflow yung pagpapala dahil nakabukas po ang ating kamay at handa rin po tayong tumulong sa ating mga kapwa. Amen po. Tayo po ay manalangin. Yes, O God, pinupuri ka namin, dinadakila, O Diyos, sa oras na ito. Kami po ay lumalapit at patuloy na nagpapakumbaba ngayong umagang ito, Lord God, at tinudulog po namin sa iyo ang bawat ikapo at handog na amin pong hawak sa oras na ito. Dalangin po namin, O Lord God, na itama mo po yung aming puso sa oras na ito sa pagbibigay at gamitin mo po ang bawat malilikom na ito sa iyong gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikita mo sa oras na ito na may kagalakan ang puso na magbalik ng ikapo at handog sa iyong gawain. I-bless mo po ang bawat resources na aming pong pinagkukunan nang ibabalik po namin sa iyong 10%. Gayon din po ang offering namin na galing sa 90% na natira sa amin. We pray na palalaguin mo po, pagyayamanin mo pa ang bawat resources po namin. Gayon din po ang aming oras, gayon din po ang aming katawan, O Lord God, pangangatawan, ay palalakasin mo pa, O Lord God, upang ito po yung magagamit po namin sa pagpapalago pa ng yung nais na gawin po namin sa yung ministry, Father God. We pray na ingatan mo po ang bawat isa na magbabalik, gayon din po sa maghahawak at maglilikom ng mga tithes and offering na ito. Bigyan mo po ng knowledge and wisdom ang iyong lingkod upang
ma-handle ng ayos ang aming po mga tithes and offering na ito, Lord God. At gamitin mo po, pagpalain mo po, at we declare that Jesus is Lord over our finances. We declare that Jesus is Lord over our resources. And we declare that Jesus is Lord over our lives, Father God. Sa iyo po ang mataas na papuri, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po may kagalakan. Tell people, it's time. Wherever you are. At exactly 3:20 p.m., pause and join thousands of JIL people in prayer. Pray for breakthroughs in your life, your family, the JIL church pastors, congregations, for our nation, the Philippines, and the rest of the world. Within 3 minutes or more, let's unite to fulfill God's mandate, to do the Great Commission, to do beyond limits, and see breakthroughs upon breakthroughs. Ephesians 3:20. Make it a habit. Unleash your faith and see the move of the Holy Spirit. JIL people, it's time for Breakthrough 320. In 2 Sundays time, celebrate na po natin yung Laguna Wide 40th year anniversary. So, ini-encourage po namin yung mga naandi dito ngayon na pwede na po kayo magpalista doon po kay Ate Angeline. Si Sheila, may iba yung kasama niya dyan. Palista na po ngayon para po make sure po tayo, nakabilang po tayo doon sa kukuhanin po nating sasakyan. Ang magiging venue po natin para sa pick-up ay dito po. And then, as early as 12 p.m., mas maganda po na nandito na tayo. O 11 a.m. daw po, as early as 11 a.m. na dito na tayo para makasecure po tayo ng maganda-gandang pwesto doon po sa Jose Rizal Coliseum. And we encourage po everyone na kung kaya nyo pong magbaon ng lunch, baon na rin po kayo. Though magpe-prepare naman po ang JIL Baclaran ng mild snacks, pero siguro mas maganda po na baon na rin po tayo ng mga extra food po natin, especially tubig. Ayan. And then kung kaya nyo pong magdala din ng palabal, kasi kung di po ako nagkakamali, malamig din po dyan sa loob ng ng Jose Rizal Coliseum. Opo, Coliseum po iyan eh. So, lang po, just to make sure lang po na hindi din po kayo lamigin. O, kung mainit naman po, di hubarin na lang natin. Okay, so ganun po yan. Sa April 19 na po yan. Ngayon po ay 5. Sa susunod na linggo ay, 15? 15 na ba next week? O, yun. Tapos, sa susunod na Sunday ay 19. Wala po tayong Sunday service po noong time na yon. Pero, as early as 11 a.m., punta na po kayo dito para po 11 a.m., punta na po kayo dito, 12 p.m., punta na po tayo dyan sa Jose Rizal Coliseum. Thank you, Ate Joyce. Sa iba pa po nating mga announcement, katulad po na napanood natin kanina, yung Breakthrough 320, ini-encourage po namin yung lahat na makilahok po kayo dyan sa every 320 in the afternoon. Pwede po kayong mag-pray or basahin nyo lamang po yung declaration na yan na nakikita nyo po sa inyong mga screen. Yan po yung Breakthrough Faith Declaration. So, para po makakuha po kayo ng detalye na, pwede nyo po siyang picturean or pwede po kayo manghingi ng copy doon po sa MIS po natin.
sa likod. So, mga another sets of announcement, ang ating pong workers prayer meeting, every Friday po iyan, 6 p.m. So, kung meron po kami mga prayer requests, answered prayer, pwede nyo pong sabihin po sa amin. And then, yung pong mga kabataan na naandirito, yung mga magulang, mga kuya ate na naandirito, magkakaroon po tayo ng DBBS this coming April and May. So, ang target po talaga natin dahil is yung mga ESCOM. As early as now, pwede na rin po kayong makapagpa-register para malaman po namin kung ilan po yung magiging bilang ng bata na i-DBBS po natin. Ibig sabihin po nan is daily vacation Bible School. So, another sets of announcement din po natin, yung ating Sunday Worship and Healing. As regular po yan, every Sunday, 8 a.m. Wala po muna tayong LGN meet ngayon, pero kung meron po kayong mga concern, pwede nyo pong i-reach out dun po sa inyong mga LGN head. Okay? And then yung ating Saturday House Church, every 8 a.m. din po yan, sa Kali 11 tuwing Sabado. Tapos yung daily group devotion po natin via Messenger and Zoom, 7 p.m. 8 p.m. Reach out lamang po tayo sa ating mga LGN head para po makasama po tayo dyan. And ito po, excited po akong i-announce po sa atin, mga kapatid, in-open na po natin, nagkaroon na po tayo, officially launch, meron na po tayong Instagram account, meron na rin po tayong TikTok account, meron tayong YouTube channel, at meron po tayong Facebook account. So sa mga may IG po dyan, i-search nyo lang po sa Instagram, baka yung pong sa hindi familiar sa IG, Instagram po iyon. Sa Instagram, i-search nyo lamang po yung jail.baclaran. Sa TikTok, i-search nyo lamang po yung Jail Church Baclaran. Sa Facebook, i-search nyo lamang po yung Jesus is Lord Church Baclaran District 2. Sa YouTube, i-search nyo lamang po yung Jesus is Lord Church Baclaran District 2. At yung everyday na daily prayer watch po natin ay i-like and share din po natin kasi everyday may 5 a.m. po tayong daily dawn watch devotion. So kung meron din po kayong mga prayer request na gusto nyo pong ipanalangin, ay live po namin inyang ipapag-pray sa ating daily prayer watch. Again, officially, meron na po tayong Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube channel. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay po ng ating social media management team. Ayan, so pwede na po tayong tumayo para po sa ating closing song and sa closing prayer. Praise God. Sige po. Sige po, tayo po ay magbalik po papuri sa ating pong dakilang hari. Karangalan at kabanalay para lang sa'yo. Kapangyarihan at ligaya'y para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Karangalan at kabanalay para lang sa'yo. Kapangyarihan at ligaya'y para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sige po, tayo pong lahat ay magbalik. Pasasalamat sa ating Diyos, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God, sa natapos muli ng may katagumpayanan ng gawain mo. Salamat sapagkat doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, tinubos mo na lahat. Salamat sapagkat binayaran mo ang kasalanan na hindi mo pag-aari, Lord God, sapagkat nagmamay-ari kami ng kasalanan na hindi namin kayang bayaran. Salamat sa pag-ibig mo na di masukat. Salamat sa buhay na walang hanggan na iginawad niyo po sa bawat isa. At muli, Lord God, sa oras po na ito, dinadalangin ho namin ang buhay ni Nanay Ining na ginamit niyo po sa inyong salita. Ibalik niyo po yung lakas
knowledge and wisdom and understanding, Lord, ay patuloy niya hong maranasan ang pagpapala, ang proteksyon sa kabuuan ng kanyang pamilya, Lord. Lagi ho nilang maranasan. Maraming pong salamat at sa bawat isa na narito na inuna ang gawain mo, binigyang halaga ang mga salita mo. Ikaw po ang magbalik, pagpapala, pag-iingat sa kanilang mga buhay at ang dalangin namin, Lord, ang mga salita na kanilang napakinggan, hindi lamang ito pumasok sa kanilang isipan, kundi tumanim sa kanilang puso at ito'y magbunga, Panginoon. Maraming pong salamat at sa pansamantala po naming pag-uwi sa kanya-kanya naming tahanan, Lord, ang dalangin namin na pag-iingat mo, ang proteksyon mo, Lord God, ay patuloy naming kasama. Sa iyo namin ibabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ang pag-ibig ng Ama, ang pagpapala ng Anak at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay lagi naming maranasan ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless po.